what do you mean by ICC assistant to counsel? What's your role? Technically po, I am accredited or registered to practice before the International Criminal Court. In the Philippines po, I am assisting the victims of the war on drugs in their submissions before the ICC until it becomes trial. So yun po yung nuance. Until it comes to trial, nobody is considered as either counsel or counsel to victims or legal representative of victims as yet. So right now, I am a registered lawyer who can practice before the ICC. So, sinong kliyente natin, attorney? Mga biktima po ng war on drugs. Ito Okay. po ay asosasyon na ang tawag po namin ay Rise Up for Life and for Rights. Okay. Ano ba itong nababalita na yung ICC mag-iimbestiga rito? I gathered that in the newspapers that the ICC will come to the Philippines and investigate. Is it true? Alam nyo, hindi ko po nakita per se yung statement na yan na nanggaling sa ICC. Parang ang nangyari po ay nabato-bato na hindi namin papayagan ang ICC kapag pumunta sila sa Pilipinas. Hindi namin, mas gano'n, no? Kasi, Pilipino ang nagsasabi na hindi namin kayo papayagan. Pero tinitingnan ko po kung may announcement po si Karim Khan. Ang huling announcement po ng ICC ay they will conduct an investigation. And as to the process and the mechanisms, wala naman po silang sinabi in particular. But of course, we can imply that they want to come in. Attorney, mukhang mali ata yun na the court will conduct an investigation. Hindi naman sila fiscal. They are a court. ICC is a court. Therefore, the court will just wait for the prosecutors and, of course, for the, what do you call this, for the complainant to present their evidences. Sir, ang ICC po, as was envisioned under the Rome Statute, was created with several offices. And among those offices is the Office of the Prosecutor. The Office of the Prosecutor functions as like Philippine prosecutors, and they are considered prosecutors of the ICC. And so when we say that the ICC will conduct an investigation under the Office of the Prosecutor, it holds true to some extent that they are OTP. They are the OTP, the Office of the Prosecutor, or prosecutors of the ICC. So mukhang mali din it's yan the kasi ICC. A court should not have a prosecutor. Dapat separate agency yung prosecutor. Para nang sa ganon ay hindi bias. No? Like for example, ako ICC, meron akong mga opisina ng prosecutor. Aba, conflict of interest yan. Dapat kasi yung ICC is just a court at it has it's an independent body. Now, yung prosecutor should be a separate agency. Hindi yung ICC, they have their own prosecutor. Abay, talagang papakinggan ng ICC yung investigasyon nila. So there's no need for a hearing dahil yung finding ng prosecutor will be adopted by the ICC. Yes, sir. Palagay ko po parang kinukumpara kasi natin yung sitwasyon or nangyayari sa Pilipinas at dun po sa international court na ito. If you read closely the Rome Statute, the OTP and the court, the judicial chambers, are independent of each other. It's just that the concept of the ICC encompasses courts, the Office of the Prosecutor, Office of the Public Counsel for Victims, Office of the Public Counsel for the Defense, and even the Judiciary Chamber. Oh, pero yun po yung concept. But they belong to one agency. In other words, hindi separate hindi po agency. Ang hirap po ng, para kasing pag-agency po, parang government agency. Well, what I'm saying, they belong to the same organization. Yeah. So They ICC has its own prosecution. May kamalian ata yan. I think I beg to disagree. Ang court kasi dapat will just listen from the prosecutors of their complaints, and then of course siyempre yung defense ng accused, di ba? Well taken po yung points nyo, and it is a nuance in the discussions in the sabihin na natin in the propaganda, but I would say that if you understand how it works, I think the colloquial meaning of ICC has been taken
to mean and encompass also both the OTP and the court. Okay. Kaya po, para po sa mga non-lawyers, mas komportable po na parang mas naiintindihan po pag sinabing ang ICC ay mag-iimbestiga. May nuance lang yon. Naiintindihan ko po, pag abogado talaga, magandang paghiwa-hiwalayin pa at himay-himayin. Pero kung may question po kayo sa Rome Statute, feel free din po na i-contest po on the proper forum. Napag-usapan na natin yung sino ba ang tawag nito? Sino ba yung plaintiff dito sa ICC court with regards to the war against crime? Okay, ito din po yung gusto naming ipaliwanag paulit-ulit. Dahil sa konsepto sa Pilipinas, parang kapag nagkaso ka, meron ng akusado, di ba? Pag nagkaso ka, punta ka sa pulis, aalamin nila kung ito, X versus X. Tapos magiging People of the Philippines versus X. Dito po sa sitwasyon sa Pilipinas, take note, situation, ay inaalam pa lang po kung sino ang most responsible. Nandun po tayo sa punto ng investigation. Kumbaga, ayoko ding ipasok na, pero PI. Sa PI po, ay inaalam ang dalawang tanong. Are there crimes? What crime has been committed? And who is the perpetrator? Yung sa Pilipinas, PI, parehong tanong sa preliminary investigation. Yes po, preliminary investigation. Doon po sa ICC, we had 2 steps. Makuti sila eh. Preliminary examination, which was the phase that was already finished. Who will do the preliminary investigation? Who will the preliminary examination who will do that? Was already conducted by the Office of the Prosecutor. Pumunta po siya, after po nang pumasok yung OTP, okay lang ba tayo sa mga acronym, ano? Bago na naman. OTP means Office of the Prosecutor ng ICC. So, ito pong OTP ay pumunta po sa pre-trial chamber, pumunta po siya sa judges. Ito po ay ayon sa proseso nila for the confirmation for approval to proceed with investigation. Ang nasagot po sa preliminary examination ng OTP ay, were there crimes against humanity committed in the Philippines? Kumbaga, pasok po ba ang ICC? Pwede pong umeksena yung ICC? Kasi yun lang naman yung jurisdiction nila. At ang sabi nila ay yes. And we would like to ask for permission from the court to proceed with investigation. Pinayagan po sila ng korte matapos ng balikan, no? Nagkaroon ng apela, nagkaroon ng tanungan, nagkaroon ng request for deferral, and finally, nito pong nakaraang July, sabi ng appeals chamber, 3 huwes po ito ng ICC, sabi nila, go, ituloy itong investigation. Sa investigation po, matatanong at malalaman. Yung pangalawang tanong, who are most responsible for these crimes against humanity in the Philippines? There are names already mentioned in the reports of the OTP. So, sino-sino yon? Sino-sino yon? Number 1, President Rodrigo Duterte. Number 2, Senator Bato de la Rosa. Number 3, binanggit din po si Albayalde. Okay. Bilang sumunod na PNP chief. Sigurado namang tayo yung may mga common sense, no? I think every nation will conduct a war against drugs. So that was the policy of the government, war against drugs. So how can the president the former president Digong Duterte be responsible when, alam mo, napakagandang programa yan, war against drugs. Dapat yung implementor lang ang pwede nating kasuhan dyan. Pwede nating i-involve. It was the implementing agency because wala namang utos ang ating former president na patayin yung lahat yan. Kung hindi, he just came up with a policy that we have to intensify war against drugs. So, saan ang responsibility ng former President Digong Duterte dyan? On that point po, I would disagree. He ordered killings. He encouraged the killings because of his public statements. Kung hindi nyo po narinig, meron po siyang kill, kill, kill. I will turn the waters of Manila Bay red. At nagresulta siya ng patayan. Of course, I understand that the president is colorful with his words and that it could be a defense that he did not really mean that. I've heard him and his spokesperson say that
It doesn't really mean that. He did not order this. But if the office of the prosecutor and eventually the pre-trial chamber of the ICC finds that there is a connection, there is a pattern. Sa iba't ibang bansa po kasi ganyan din yung pwedeng maging palusot, ano? Or pwedeng maging siste kapag, lalo na po sa kaso po ng genocide, yung patayan ng isang grupo, hindi naman po talaga sinasabi na, patayin mo yan. Naka-couch po sa language minsan, nakatago po sa bulong-bulungan. Kaya Pero talagang attorney, ICC, alam mo naman tayo, it ang should be, magpapasya po dyan. alam mo, taking it from your statement, alam mo, ang isang tao, sa bagay, probable cause lang naman talaga yung magpa-file ka ng case. But convicting it is beyond reasonable doubt. Pero from the words of Attorney Cristina, colorful daw talaga si Digong. Yeah. Kasi Figure of madalas speech yan lang magsabi, biro lang naman yun eh. Tama ba, Attorney Cristina? Biro lang. Naku, hindi ko narinig yung biro lang eh. That's why, partner. Kong Benny, go ahead po. Kong Benny. Christina, that's why I filed the resolution to allow the ICC to come to the Philippines to investigate, to find out the truth. You see, I mean, I think Attorney Contis knows that we are a democratic country. So whatever the statement of the president is, it does not have any bearing of law. Sapagkat meron pa rin due process yan. Di ba? Totoo I yan. mean, the president might be passionate and emotional in his statement, yet his statement does not have any bearing of law because he's a dictator. We still have to follow the law in this country. So yan ang gusto kong makita ng ICC. Oo. Why do you have to blame the president? Kahit nasabihin niya na gusto kong patayin niya, hindi naman yan ng batas ng Pilipinas, yung kanyang statement. Ang batas, yun dapat natin sundin. Hindi yung statement ng ating Pangulo. Okay. And very well, an ICC investigation, if that will be the finding, will settle it once and for all. Yun. Sa punto pong ito, That's yun what I'm naman yung saying. hinihingi po ng mga biktima. Ilan ba sa mga biktima ang talagang nag-file ng kaso sa ICC? Yung pong dumulog sa inyo, ma'am, ilan po yung Okay. mga family of Ilan mga ang biktima? victims? Yes. Sa amin po, mula 9 na nag-submit ng kumpletong dokumento hanggang 200 na nag-commit na mag-participate sa ICC investigation, ang maituturing na nagsampa ng kaso or kayang mag-participate dito po sa ICC investigation. Ang dami rin, ano? Aabot po ng up to 1,500 ang naabot na biktima na nagpasabi noong pong nagkaroon ng views and concern. Ang tawag po ay representation stage. Okay. Okay, Attorney. nagpahayag na sa ICC na suportado po nila itong ICC Okay. investigation. Attorney, next question. Siyempre, during the time of the presidency of former President Digong Duterte, hindi kayo pwede mag-file dito. Why? Presidente nga naman, di ba? First of all, he's immune from suit. Now that he's ex-president, bakit hindi niyo subukan mag-file ng kaso dito sa Pilipinas? You know, our justice system is fine. It's there. So, palagay ko naman na magkakaroon niya ng magandang investigasyon dahil babantayan niya ng media eh. My Taong question bayan. is, bakit hindi kayo magpa-file dito sa Pilipinas? Para naman na, alam mo, parang pag papile kayo sa ICC and pursue ICC, parang walang justice system sa Pilipinas. Nakakahiya naman sa ibang bansa eh. Sabi ni Amy Marcos. Sabi ba niya nakakahiya? Anyway, ang ano po dito, Sabi ni Amy Marcos, nakakaawa naman tayo pag pumasok. Sabi ko naman, sagot ko, bakit nakakaawa ang Pilipinas? No. Dapat mapahiya ang ICC pagpasok dito. Yun ang natin makita. I would like, kasi iba yung resolution ko, iba yung resolution ng mga Bayan Black, iba yung resolution ni Edsel Lagman eh. Okay? Sa kanila, personality. Sa akin, prinsipyo eh. Ang bagit mo, Attorney Contis, also principles, correct? The principles of law. Yun ang nais natin makita. Yeah. Napaka-enlightening kasi ito. Talagang maganda yung mga sagot naman at saka input ni Attorney Cristina. So, why are we not pursuing a case against Digong, against Bato, and Albayalde? against Albayalde?
here Ngayon, in the Philippines. ang Pangulo natin ay si Pangulong BBM. Ayun na. Pinag-aralan po namin ang posibilidad na mag-file ng charges, kabababa pa lang ng presidente. Pero ang sinabi namin, kulang po ang aming rekurso, kulang ang aming mga kailangan gawin, no? Meron namang nakafile na sa ICC. At that point, hindi pa po nare-resolve yung issue tungkol dun sa investigation. And we judiciously, prudently opted to remain, kumbaga, with the ICC investigation and see it through. Nandun ako po nakapending ang iba't ibang mga dokumento, ang iba't ibang mga views and concerns tungkol po dito. At kumbaga, usapin to ng strategic litigation. Pipili ka. Hindi naman pwedeng all over the place ka. At yung konsepto po ng forum shopping, bagaman hindi applicable the forum shopping will only apply dito sa Pilipinas. Correct. Kaya nga po, yung ICC it does naman, not apply. ICC will not apply ng forum shopping. Correct po. Or, The pwede principle- pwede naman yung i-withdraw yung sa ICC at mag-file kaya dito sa Pilipinas. Sir, I cannot just withdraw my complaint and expect the ICC investigation or the situation to just fall through. There are many people who filed complaints or communications before the ICC. Ang kasabi nga po nila, 53 ang nasubmit nila. Kaya, I mean, it's not just me who has the Then ganito na lang. burden to do so. Ganito na lang. Ganito. The 9 people filed with the ICC. There are 200 and probably even 1,000 who are intending to file. Di yung hindi pa nakapag-file sa ICC, wag mo nang i-withdraw yung sa ICC. Yung hindi nakafile sa ICC, let them file in the local courts. Ito nakita ko, partners. Attorney, ito nakita ko. Ibig sabihin, the ICC will not do anything unless complaints have been filed sa kanila. Di ba, Attorney Conti? Yes po, pero the minute they take cognizance, they can proceed with the investigation or they can proceed with anything. Kaya po, nag-withdraw si Sapio Pero pa ako isang tanong dyan. I'd like you to make it clear to us, okay? The acts of the President while he is in office, would that be considered a personal act of the President and therefore, after his presidency, that charges can be filed against him? Pwede. As acts of the President, iba yung personal, sa acts of the President, Oo. Theoretically, yes po. It just depends on what acts. Tama. That's why, yung iba nag-aantay talaga hanggang sa mag-step down ng Presidente. But, again, yung mga, can you answer me this question? Okay, yung nag-file, wag na niyong i-withdraw. Nasa ICC na yon. May jurisdiction na yung ICC. Lest we will be accused of foreign shopping. Pero meron pang, sabi mo, another 200, another 1,000. Bakit hindi dito i-file yung iba sa Pilipinas? Para makita natin kung ano yung finding ng ICC, ano yung finding dito sa Local Pilipinas. Just to clarify, ang krimen pong i-file dito ay crimes against humanity at hindi yung mga murder charges. Unfortunately, my organization, Rise Up for Life and for Rights, ito pong grupo ng mga biktima, ang nagkasundo na po na sa ICC magpa-file. Kaya wala po ako, makukumbinse dun sa mga miyembro po namin, mag-file dito sa Pilipinas. Yun nga po yung usapan. Maybe some other victims would like to file in Philippine courts, go ahead. Pero ililinaw ko po na hindi po ibig sabihin na wala kaming nakikitang hustisya dito sa Pilipinas. In fact, we first filed domestic charges against policemen. Ang problema lang namin dito, at sinabi nga, ni-report din namin sa ICC as disclosure, ang aabutin po ng mga kaso kapag sinampa sa Pilipinas na patungkol sa mga murder, compared vis-a-vis sa crimes against humanity, ang aabutin po ng crimes of murder or homicide ay yung pong small fry. First level, kung sino po yung shooter or kung sino po yung on the ground. Hindi pa nga yung buong team. Kaya napapaisip kami na ganun lang ba ito? Nagkaroon tayo ng libo-libong mga pulis na mali ang discretion, na trigger happy, libo-libong pulis na abusado. Tingin ko kung kahit sa puntong ganon, na isipin natin na these are, din masabing isolated acts, or sabi natin these are individual acts.
ng mga pulis na patayin ang isang suspect na di umano ay nanlaban, kailangan pa rin ng kahit paano ay investigasyon o pagsilip. Anong mali? Bakit ganito yung nangyayari? Na kailangang pumatay at umaabot ang isang bypass na ang objective ay may mahuli sa isang patayan, shootout. So, Kaya sa kahit na- ano pong puntong itingnan, maganda din po talagang masilip at maimbestigahan. Ano bang nangyari? Attorney Cristina, nabanggit mo yung crime against humanity. How do you define crime against humanity? Because this is war against drugs, no? War against drugs. When you say crime against humanity, can you define crime against humanity? Di ba yung mga innocent people na basta na lang patayin? That's crime against humanity. Pero ito, war against drugs ito eh. In the same manner, marami ring namatay na pulis. Hindi lang naman mga civilian yung namatay. Marami ring namatay na pulis dito sa war against crime. The definition of crimes against humanity are well placed in both the Rome Statute and Republic Act 9851, which is domestic international humanitarian law. Widespread and systematic acts. It could be in the acts of murder, it could be other inhumane acts, it could be persecution, etc. So, nandoon po Which is one-sided. Which is one-sided. Ito, war against crime eh. Nagbabarilan eh. Of course, may I mga would iba. like to see meron somebody file a charge of crime against humanity against a band of criminals. We can see. And it has happened, no? Kung organized group po ito, ang punto po kasi dun sa ang kaibahan ng crimes against humanity, yung widespread and systematic, meaning may pattern. At maaari niyong maturol sa perhaps isang grupo, isang tao, no? Kaya po kung may krimen na sinagawa ng isang independent or private group, sabi natin, isang criminal gang, isang sindikato, maaari naman pong iharap yan. Sa ICC po, nagkaroon na ng ilang mga kasong patungkol dyan sa mga groups na sabi nila ay naging abusado. So, sa mga bansa, actually, sabihin ko na po, sa Africa, may ilang mga grupo na sinasabi nilang ito, naghasik talaga ng lagim. At nakasuhan sa harap ng ICC kung mapapatunayan at kung maipapakita na talagang yung grupong ito ay magkakasama at sistematiko na pinatupad itong patayan. I'll give you an example. Crime against humanity. War between Russia and Ukraine. Binomba ng Russia yung civilian population ng Ukraine. That's crime against humanity. Innocent people ito eh. Now, dito naman sa Pilipinas, war against drugs, yung iba nakikipagbarilan. So, kung may namatay sa mga drug lords or mga drug pushers, meron din naman namatay sa mga pulis. So in other words, dito talaga identified yung persons na involved in drugs. Hindi ito indiscriminate killing. Hindi yung papatayin lang kahit walang rason. So yun probably we can consider that as crime against humanity kung indiscriminate. Pero ito identified eh. So but anyway, it's up to the courts to find out. Dito naman tayo nagtatanong lang. At ilinaw ko po ang krimen po na nakasampa o naka-charge dito po sa situation in Ukraine and investigation in Ukraine are war crimes. Yung crimes against humanity po ay may aspeto din sila, and to clarify, crimes against humanity can happen in times of war and in times of peace. So yung war crimes medyo malala yun. Pero that's clear. Partner. When the former president declares war against drugs, gera din yun. Di ba? In the context of international humanitarian law, it could be considered as a non-international armed conflict. Partner. And you have to see if the other side is really armed and organized against you. Kung paisa-isa lang yan, baka hindi. Attorney Cristina, kita mo, kung hindi ako nag-file na resolution, di ba mag-uusapan to ng ganyan? Correct. Diba? Gusto ko nga po yan. Gusto ko nga po mag-TikTok na eh. Talaga nais ko. Para ipaliwanag. Sabi ko nga sa isang interview, tundukan na natin ito. We do not want any accusations na mangyayari after several years. Can you imagine, 7 years
na. Hanggang ngayon, meron pang mga akusasyon. So, papasukin na natin yung ICC para malaman rin yung totoo. Sabi nga niya kanina, oo. We will see. Ibig mo yung we will see. Ibig sabihin, talagang dapat na makita ng ICC na hindi naman pala totoo yung cancer against humanity sa Pilipinas. See? So, pinagpapatuloy naman ng ICC, di ba? Hindi naman tinitigil. Hindi na nakakapasok. Yun lang, Hindi nakakapasok. Oy, Nakakapasok dito. teka muna. Yesterday, Attorney Cristina, ang sabi ko, hindi tayo hindi talaga tayo nakapag-withdraw from the ICC. Because when we joined ICC, it was ratified by the Senate. So in other words, if we want to exit the ICC, kailangan may concurrence din ang Senado. Walang concurrence ang Senado. So in effect, we are still member of the ICC. Tama po ba yan, Attorney Cristina? Well, I like your reasoning. Unfortunately, I would have to abide by the Supreme Court ruling in Pangilinan versus Cayetano. Doon naman po kasi ang sabi po ng gobyerno, kumbaga yung sa state, sabi nila, the Philippine President, yung presidente talaga, has the power to determine foreign policy. At bahagi nito ang umatras or i-withdraw ang concurrence sa isang treaty. Sabi din actually ay medyo moot and academic na. Wala na, umatras na, tinanggap na rin ng ICC yung withdrawal. Kaya sa puntong ito, ang sabi ng Pangilinan versus Cayetano, na desisyon noong 2001 po yata ito, sabi ng Supreme Court, okay, done deal, labas na tayo ng ICC. Pero yung mga nangyari sa pagitan ng 2011 at 2019 na nakakuha na yung ICC ng jurisdiction, ay kumagat na. Kasi mapapatuloy yung responsibility. Kasi may provision yan, no? May provision diyan, di ba? Na once it has filed, even if you withdraw, continuing yan. But Yes po, Article 1 to 7 ng But I think nobody pointed out sa Supreme Court na kailangan ng concurrence talaga ng Senado. Once you enter into an agreement na may ratification ang Senado, pag umalis ka diyan, kailangan may affirmation din yung Senado. Concurrence. 2/3 po, no? Yeah. Babalikan ko po yung desisyon, pero palagay ko po na raise ni Senator Pangilinan. Kasi yun nga po yung premise niya. Ang standing niya ay, ako bilang senador, tinanggal sa akin yung, kumbaga, authority. Ako yung, bahagi ako ng grupo na pwedeng magpasya dyan, 2/3 ng votes, di ba? Bakit yung presidente na lang? Kinuha niya usurpation. Pero hindi ganun kahaba yata, no? Babalik ako rin, pero pagkakaintindi ko, hindi yun yung pinukusan ng Supreme Court, yung usapin ng Senate concurrence. Tama yung Supreme Court. Authority of the President. Tama yung Supreme Court that the President determines the foreign policy. In the same manner na, foreign policy, we enter into a treaty. Foreign policy yan ng executive branch. But it needs the concurrence, it needs the ratification of the Senate. So, alam naman natin yung prinsipyo sa ating batas na kung kailangan ng ratification ng Senado, ay kailangan din ng concurrence pag mag-withdraw ka. Basic principle in law. Nobody has... Okay po, magtuloy talaga tayo maging membro ng ICC at pwede pa rin gawin yun. Kung gusto po natin bumalik sa Senado, pwede po nating isalang yung concurrence ulit o pagsang-ayon muli sa Rome Statute. Gano'n naman talaga, di ba? Kung may ratification, dapat pag nag-withdraw ka sa treaty na yon, it has to be with the concurrence of the Senate. Otherwise, kung gano'n ang decision talaga na, okay, kung ano yung foreign policy, yun na yun, hindi mo na kailangan yung ratification ng Senado under the Constitution. Siguro, abang ako po yung apelan nyo sa... Wala, I'm just trying to express an opinion. I'm not a lawyer, but I'm just trying to express my common sense. Sige po, noted po, kasama din po yan sa mga diskusyon at na, although sa ICC, parang ang punto nila, done deal na yan, parang okay na. Well, hindi ko masabing nag-give up na, no? Pero para sa kanila, gusto na nilang mag-focus on the question is not with the ICC. The question is here in our government. Alam mo, yung governance. Local laws natin. Yung mga batas natin naman ang talagang tinitingnan natin dito. Like for example, kailangan ng ratification ng Senado. Pag aalis ka ba, hindi mo na kailangan ng Senado? Kailangan pa rin.
siguro kung sa ICC lang, parang, ano ba talaga Pilipinas? Member ba kayo? Hindi pa kayo member. Well, Ano ba? with So, regards to the ICC, to the ICC, kung ayaw nyo, di wag nyo. Ganon lang naman sila eh. For all they care, di ba? But ang tinatanong lang natin dito is, kailangan ba ng concurrence ng Senado? Kung kailangan ng ratification when you enter into, pag-exit mo, kailangan din ng concurrence. Simple as that. okay po. Yun nga po, balik ako lang yung sa Pangilinan versus Duterte. Iba yung Naging opinion ruling, ng yung ICC. wordings. Opo, ng Supreme Court. Anyway, Kaya sa ngayon, as is, ang ating pong sitwasyon ay hindi na po miyembro ng ICC ang Pilipinas. Umexit po tayo ng March 2019. Pero naging miyembro tayo mula, nagsimula actually yung korte, pero yung nung nag-set up na talaga, ay ang sabi ng Office of the Prosecutor, from November 2011 hanggang March 2019, nais naming imbestigahan ang crimes against humanity na naganap dyan in the acts of murder and other inhumane acts. Sa ilalim po ng other inhumane acts, pwede pong pumasok yung mga hulihan, mga arbitrary detention na walang kaso o may kaso man, yung pong mga torture, at iba pang maiisip na mga inhumane acts na papasok. Yan po yung saklaw ng investigasyon. Nabanggit natin kanina na yung 2011 to 2016 ay patungkol po, may emphasis po sila sa lugar, sa Davao. Dahil iniisip nila na ito pong patayan dahil daw sa Davao Death Squad ay may connection or may relasyon, either yung methodology, yung modus operandi, dun sa naging patayan nationwide starting 2016. Yan. So, at least, alam mo, itong mga investigasyon kasi sa ICC at saka desisyon ng ICC, minsan hindi naman ino-honor talaga ng mga bansa. iyan ang gusto kong itanong So, sa ngayon, kaya ako naman, sinasabi ko sa inyo na kung pwede, meron din mag-file dito sa ating local courts. Local courts. Nang sa ganun ay talagang magiging binding yung decision because it will definitely be respected. Pag nag-decide ang ICC, sabihin, ay hindi naman kami members na eh. So, malaking question din yan. Hindi na kami members, so we're not bound by the decision of the ICC. So, siguro, mas maganda rin kung meron tayong makumbinsi kahit isa or dalawa man lang na mag-file ng kaso rito sa Pilipinas. Pero gusto ko lang, Ma'am, ito one point lang sa akin. Kanina kasi nabanggit mo sa sa tanong ni kung Butch, bakit walang nagpa-file or tinatanong kayo kung may nag-file na ba sa local courts natin. Ang sagot ninyo, wala pa dahil kulang pa kayo sa diskurso. Tama po yung word na ginamit ninyo. Rekurso. Rekurso. Oo, kulang kayo ng rekurso. If that is the case, kung kulang kayo sa rekurso para mag-file ng case dito sa Pilipinas, do you think malakas ang kaso ninyo sa International Criminal Court? Ngayong dito sa local court, hindi niyo mapursu na mag-file ng case against sa mga perpetrators ng alleged war against drugs? Ang rekurso po, pangkalahatan yun na pera, effort, abogado, na harap sa korte, pamasahe para po sa mga nanay na makipag-usap, paggawa po ng judicial affidavit, paggawa po ng mga kailangan pang i-execute before the local courts. Nagawa na po namin kung anong kakayanin namin. Noon pong 2018, nung nagsumiti po kami ng communication/complaint before the ICC. Kung uulitin po natin yon, no, kung para sa mga biktima namin, no, sa pag-asa na makakalusot ang isang kaso dito sa Pilipinas, yun po yung sinasabi namin na sa aming pagpapasya, sa aming pag-iisip ay ihayaan na muna natin kung anong naisampa doon sa ICC. Hindi po simple-simple na ililipat or itatranspose kung ano pong ginamit doon sa ICC, tapos isasampa mo yun sa Philippine courts. Magkaiba po sila ng itsura ng pleadings, magkaiba po sila ng itsura ng proseso. Kaya doon na po kami, kumbaga, sa naisalang na. Kumbaga, parang
doon na muna, hintayin na muna natin. Kumbaga, sabihin natin, may 2 sasakyan, yung isang sasakyan, ginagamit mo na. Yung pangalawang sasakyan, wag mo na munang gamitin. Mahal ang gas ngayon, mahirap, sinong driver. Kaya, doon na muna tayo sa isang sasakyan. Total, naka nasa kalye na. Anyway, with that, Baka madiskaril kung isang sasakyan lang kasi. At least ready naman Diba? yung isa. Mas doon kami sa, So, kaya muna yung isa, Baka pwedeng, naka-standby yung baka isa. pwedeng 2 sasakyan. Kasi pag nadiskaril yung isa, At least may isa pa. Meron pang isa. So, And kung nga po, besides, pwede 3 sasakyan, ano? and besides, ito lang tanong ko, no? Hanggang ngayon, wala pa ba kayong tiwala sa justice system natin dito sa Pilipinas? Alam niyo po, mixed feelings ako dyan. Pero ako, may tiwala ako bilang abogado sa justice system sa Pilipinas. Yun naman pala Unfortunately, again, ako po ay sumasalali lang sa batas na ginawa rin ng kapwa-tao. Ang batas po natin ay nanggaling sa legislature and of course will be an expression of the interests of the legislature. Ganun There are din, some ma'am, sa laws that I ICC. don't agree with. Pero- There are some laws na kulang. But in the current system, I am in the current system and I am currently prosecuting one case. In fact, nung Monday, kakahiring lang po namin, isang case ng Tokhang. And I strongly, that's all I can do, no? To hope for the best. Yun And naman pala. prepare for the worst. So, I am in this system and I am prosecuting a case against 4 policemen, 4 Caloocan policemen. Unfortunately, ang sabi namin, in this case, dapat lahat ng bahagi ng operation kasali. At dapat ang krimen ay hindi lang homicide, kundi murder. We have gone to the Supreme Court to ask for an amendment of the charges. Isama nyo naman yung tingin namin parang talagang lahatan yan na operasyon. Hindi pa lang sumasagot pa ang Supreme Court. Siguro mga 2 taon na kaming nakapending. Yun naman pala, attorney. Meron pa pala kayong isang sasakyan. Motorsiklo nga lang. Kasi isa lang yun eh. Baka pwede mong gawing van yan. Para 2 sasakyan. Yung isa bus, yung isa van. Di ba? Para naman ang sa ganon ay makikita talaga natin kung ano yung justice system ng Pilipinas. Ako naman naniniwala sa justice system ng Pilipinas. Ang issue nga lang namin na kung susumahin, sige, may nakatayong opisina. Pero ang tanong namin, yung po bang may kasalanan o yung po bang pinaghihinalaan, sabi natin, suspect, ay napapanagot o naiimbestigahan. Sa punto namin, hindi pa nga eh. Isipin niyo po sa kaso namin, ang nasangkot lang, shooter, yung mismo pong bumaril. Tapos it turns out, nung trial, may iba pa pang lang bumaril. Hindi namin makakasuhan yun sa konteksto ng hanggang hindi nagpapasya yung Supreme Court na isali sila sa kaso or sa investigasyon. Kaya parang naiipit din po kami na, sige, nagkaso na kami. Bakit dito pala pagdating namin sa korte? Ito lang pala, gusto namin sana at least man lang yung team leader ng operasyon masama sa investigasyon o masama dito sa charges. Maganit talaga. Pero sabi namin, susubukan namin. Kaya yun din po yung konteksto na yung mga rekurso. Hindi lang po itong sa ICC, sabihin na natin. Ang kaso na nakabinbin, marami pa po kaming sinisilip na iba't ibang mga kailangang pagtuunan ng pansin din.